pray. Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa kalayaan na pinagkalap niyo sa bawat isa upang magtipon-tipon dito sa iyong pagsambahan. Upang purihin ka, sambahin ka sa dito at tuhanan. Tunay nga po na isang maraming pagpapala, yung presensya ng bawat isa nandito ngayon. Alam namin makakatulong upang kami ay magpatuloy at maging maligaya sa piling ng Panginoon. Patuloy namin dalangin na pususin po ang bawat isa nandito ngayon. Ngayon din po yung mga kapatid namin na sa kanilang mga tahanan nanonood sa FB Live, Panginoon, pususin mo po sa mga Espiritu. Sa gayon, maging handa at nararapat kami upang tanggapin ang mga katotohanan na gusto mo paunawa sa mga oras. Ikaw ang maitaas, ikaw lang po Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, kung mabalikan natin yung mga napag-usapan natin this past weeks, nag-umpisa tayo sa pagtalakay ng kaligayahan. Siyempre, hindi naman masama yung paghanap ng kaligayahan. Siyempre, kung papapiliin tayo, mas pipiliin natin maging masaya kaysa maging malungkot. Walang pupunta dito na naghahanap ng kalungkutan, ng frustration. Lahat tayo ay nahanap natin ng kaligayahan. At mariin na pinapatukulan ng Biblia na ang kaligayahan, yung ultimate joy, ay makikita natin sa Panginoon. Yan yung kahit simple, yung mga pinag-usapan natin, it requires great detail and attention dahil dito nakasilala yung kaligayahan natin at kung paano natin makikita ang Panginoon as the only source ng joy. Feeling ko hindi mauubos yung topic na to kahit buong taon natin pag-usapan yung kaligayahan na nagmumula sa Panginoon. Hindi magsasawa, hindi may exhaust, hindi mauubos yung resources natin because essentially, yun yung purpose natin. And we are to glorify God and find joy in doing so. Hindi natin pwede luwalhatiin ng Panginoon na pilit. Otherwise, hindi rin siya maluluwalhati, hindi rin siya mag-glorify. So, therefore, kailangan talaga na mayroong kaligayahan sa pag-glorify sa Panginoon. Mayroong kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Mayroong kaligayahan sa pagbibigay sa Panginoon. Mayroong kaligayahan sa lahat ng bagay na gagawin natin, whether we eat or drink, ika nga. Dapat mayroong kaligayahan. Kung hindi natin magagawa yun, siyempre, it's useless. Hindi rin maluluwalhati ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon yung sapilitan, kung wala sa loob na pag-glorify sa Kanya. At last week, pinag-usapan din natin na yung kaligayahan na to, yung matatagpuan natin siyempre sa Panginoon. Wala tayong ibang kailangang tignan, kundi ang Panginoon if we want to be truly happy. For this morning, yan, sagutin natin ang tanong na bakit mahirap yung maging maligaya sa Panginoong Jesus. Sabihin natin yan, we know for a fact na syempre kapag ang treasure mo ay Panginoong Jesus, you can always be happy. You have all the reasons para maging masaya. Pero at the end of the day, we find ourselves na parang iba yung focus natin. Madalas nawawala yung focus natin, nawawala sa Panginoong Jesus. At madalas nakikita natin yung kaligayahan natin sa mga bagay na walang kinalaman sa Panginoong Jesus. Mga bagay na hindi spiritual. So for this morning, yan, gusto ko kahit paano ay matulungan tayo, matulungan natin ang bawat isa to defeat yung feeling na bakit mahirap makita yung ligaya sa Panginoong Jesus. Bakit mahirap maging maligaya sa Panginoong Jesus? Diba? Maalala natin sinasabi ng Apostol Pablo, kung ano yung gusto niyang gawin, yun yung hindi niya magawa. Tapos yung ayaw niya gawin, yun yung nagagawa niya. Sabihin, kahit yung mga apostol, magkakaroon ng struggle in finding joy in Christ. Ano ba naman tayo? Diba tayo mga normal na tao lamang? But even so, we should always find ways, alamin natin kung paano nga ba magagapi yung gantong
circumstance sa buhay natin. What should we do if we don't find joy? What should we do if we are struggling to find joy in Christ? We have tasted and experienced the goodness of God, di ba? Naramdaman natin yan, nalasahan natin kung gaano kaganda, kung gaano kahalimuya ang Panginoon natin. Yung biyaya niya, na-experience natin first hand. Salvation pa lang, na-experience natin yung mercy niya, di ba? At sa buong buhay natin, hindi siya nagkulang, he remained faithful, di ba? Walang makakapagsabi na hindi niya na-experience yung kabutihan ng Panginoon. But still, may mga times pa rin that we fail to love the things that of God. We fail to appreciate whatever is righteous, whatever is holy. And most of the time, nakakapag-focus pa rin tayo sa mga bagay na hinahanap ng sanlibutan. Tama ba? O hindi? Kung hindi, hindi natin kailangan to. May mga times na kahit anong kahit gusto mong makalabahati sa Panginoon, may times na nadadala ka ng problema, nadadala ka ng agaw sa trabaho, sa opisina, sa business, sa family. Di mo maiwasan na, siyempre, madala ng stress. Nakakalimutan natin yung kabutihan ng Panginoon. And gusto ko lang ipaalala sa bawat isa na, of course, we have been saved, binigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon, but still, hindi ito parang magic na bigla-bigla, bagong tao ka na, bagong nilalang ka na, bago na itsura mo. Siyempre, nandito pa rin tayo sa our sinful body. Yung sanctification natin is a gradual process. At alam natin na yung Holy Spirit is our helper. Hindi binigay ang Holy Spirit para gawin tayong iba magically. Hindi ka na magkakasala, magugustuhan mo na agad lahat ng bagay na patungkol sa Panginoon. Alam natin yung maturity is a process, is progressive. At katulong natin ang banal na Espiritu. Tinutulungan tayo, yan nakalagay sa John 14:26, basahin natin. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Ipapaalala daw ng banal na Espiritu yung mga tinuturo ng Panginoong Hesus. At the end of the day, ang banal na Espiritu, ang ginagawa niya ay tumutulong sa atin. In position, we have already been transformed, we are being justified in Christ. Pero ang sanctification natin, when we say sanctification, yung pagpapabanal sa atin, is a process, syempre. Hindi bigla-bigla, magugustuhan mo na yung mga bagay na makalangit. Hindi bigla-bigla, makikita mo agad in His fullness yung kagandahan ng Panginoong Hesus. At alam yun ng Panginoon. Alam yun ng Diyos, kaya nga binigay ang banal na Espiritu as our helper. So every time na alala natin, every time na mahirap mag-focus sa Panginoon, every time na hindi natin nakikita yung ligaya, siyempre, pag nakikita natin, problemado ka, hindi maayos yung trabaho, marami kang dapat bayaran, mahirap makapag-focus sa Panginoon ng Jesus. Pero we should always understand na yung banal na Espiritu ay kasama natin at tutulungan tayo para makapag-focus. Tutulungan tayo para makita in the midst of all those circumstances yung ganda, yung kabutihan, at yung saya sa Panginoon natin. It was never meant to be easy, sabi nga, strive to enter the narrow gate. Kailangan mag-strive tayo to enter the narrow gate. Ibig sabihin, hindi siya madali. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na piliin natin yung wide gate. Kasi yun nga yung madali.
Ibig sabihin, naisipin natin, yung paghanap ng ligaya sa Panginoong Hesus is not instant. It's not like magic na pagdating nyo dito, okay, Panginoong Hesus na lang agad yung hahanapin ko. It's a process, pero we should also understand na meron tayong kasama palagi, ang banal na spirito sa mga oras na to. Kaya every time, nananalangin tayo, pwede natin hingin ang tulong ng banal na spirito to find joy, to find Christ in the midst of everything. Hindi physically, of course, hindi ko sinasabi na dapat makita nyo dito ang imahe ng Panginoong Hesus, ang imahe ng Diyos. Ang sinasabi ko, makita natin spiritually yung pagkilos, yung glory ng Panginoong Hesus. Every time, titipon-tipon tayo, every time na dumadaan tayo sa mga pagsubok, every time na dumadaan tayo sa biyaya, sa kahit anong estado ng buhay na dapat makita natin yung glory ng Panginoong Hesus. At tutulungan tayo ng banal na spirito para ipaalam niyo. So first, mahirap talaga, paminin natin yan, mahirap talaga makita yung ligaya sa Panginoon. But still, we should strive to enter that narrow gate. At kung maalala natin sa Matthew 19:24-26, naalala niyo yung kwento ng mayaman na nagtanong kay Jesus Christ at ba dapat mong gawin para maligtas. Naalala niyo yung storya niyo. Na sundin mo yung commandments, thou shalt not kill, thou huwag kang magnanakaw. Sabi niya, gawa ko naman lahat yun. Sabi ng Panginoon Jesus, perfect, okay na yan. Isa na lang ang kailangan gawin. Ibenta mo yung mga ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Yan, naalala natin yung kwento niyo. Ibenta mo yung lahat ng possession mo, ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Yung story na yun is all about evangelism, pero we could also relate sa mga ganong sitwasyon. Jesus Christ have successfully nalinaw niya kung ano ba yung main struggle ng mayaman. Ano ba yung pinakapunto, yung deep root kung bakit hindi magawa ng mayaman na sumunod kay Jesus Christ. At the end of the day, kung papakulungan natin yung lahat, makikita, yan, nag-evaporate na yung tubig, makikita sa pinakuluan natin kung ano ba yung humahatak sa atin, kung ano ba yung inclination natin. At yun yung pinakita ng Panginoong Hesus doon sa mayaman. Pinakuluan niya, nag-evaporate yung mga hindi mahalagang bagay, kumulo na yung tubig, naging hangin na. Tapos pagtingin niya, isa lang ang pinagtatalunan, yung kayamanan mo o si Kristo. Siguro sa bawat isa, meron ding mga sitwasyon na we are struggling to choose between God, between Jesus, and other things. Sa eksena to, siyempre yung kayamanan. Pero nakikita nyo, yung mayaman na yun is drawn, nahahatak siya, is inclined sa kayamanan niya. Kaya yun yung pipiliin niya. At kung ikaw naman ay inclined, you are being drawn to Jesus Christ, definitely, yung pipiliin mo ay si Kristo. It's all about evangelism. Pero sa buhay Kristiyano, tumadaan din tayo sa mga ganyan sitwasyon natin, di ba? Sa mga puso natin, kung papakuluan yan, at the end of the day, tatanungin mo yung sarili mo, saan ka ba nahahatak? Saan ka ba nadodrone? Ano ba yung inclination ng puso mo? And yung action mo will tell everything. Dito sa mayaman na to, nakita natin, hindi niya magawang itapon yung kayamanan niya. Although, kung isipin naman, wala namang nire-record dito na mabuhay kayo ng gamitan niyo. Pero gusto lang ipakita ni Jesus Christ yung inclination natin kung saan tayo nahahatak. At kung babasahin natin yung Matthew 19:24-26, ito yung karugtong nun. Again, I tell you,
it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, "Who then can be saved?" But Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but with God all things are possible." Mas madali daw na yung camel ay makapasok sa butas ng karayom kesa yung mayaman tao na makapunta sa kaharian ng Diyos. Parang unfair naman sa mayayaman. Mayroong mga mayaman dito, ibig sabihin ba, hindi na sila pwedeng pumunta sa langit. And to remember, si Haring David, si Haring Solomon, yung mayayaman din. Pero ang pinupunto ng Panginoong Jesus dito is the impossibility. Sinasabi ni Jesus Christ na imposible sa tao, mayaman, mahirap na makapunta sa langit. Mas madali pa daw, mas posible pa daw na yung camel ay makapasok sa butas ng karayom kaysa ang tao ay makapunta sa kaharian ng langit. The impossibility. Imposible na makita natin yung kaligayahan sa Panginoong Jesus. Kanina, mahirap lang, di ba? Pinag-usapan natin, mahirap lang. Ngayon naman, sa Matthew 19:24-26, imposible na makita natin yung mga sarili natin sa kaharian ng Panginoon. Makita natin yung kaligayahan natin sa kingdom ng Diyos. Ganyan ay posible. Kaya kailangan natin ng tulong. Kaya nga yung salvation natin is by grace alone. Wala tayong kayang gawin. Imposible sa atin na makapunta, ma-appreciate, makita yung ganda at kabutihan ng Panginoon. With man, this is impossible. Ulit-ulitin natin yan, wala tayong kayang gawin, wala tayong, no amount of knowledge could ever satisfy, could ever understand the glory of God. Hindi natin kayang maunawaan yung mga sarili-sarili lang natin. And kung hindi gagawa ang Diyos, all throughout our lives, we will choose to sin. We will never ever choose something beautiful. We will never ever choose something as holy kung hindi kikilos ang Diyos. Yan yung doctrine ng depravity of sin. Kapag makasalanan ka, syempre pipiliin mo. Ang inclination mo palagi ay magkasala. Gagawa ka ng kasalanan. Past, present, future, ang pipiliin mo ay magkasala. You will never choose God. You will never be able to choose God. You will never be able to appreciate the things of God. Dahil wala tayong kakayahan para maunawaan, ma-appreciate yung kagandahan, yung ligaya, yung mga bagay na makalangit. With man, it is impossible. It is impossible. Pag sinabing posible, imposible. But with God, all things are possible. Our salvation has been made possible hindi sa mga sarili nating kakayahan, bagkos sa kakayahan ng Panginoon. And definitely, yung ligaya na kasama yun, ng klibat ng pagsunod kay Kristo, ay hindi nagagawa ng mga sarili nating kakayahan, ng mga sarili nating desisyon sa buhay, bagkos it is made possible also by God. Kung gusto natin maging maligaya sa Panginoong Jesus, kung gusto natin maging ma-appreciate yung glory ng Panginoon ni Jesus Christ, hindi dapat tayo nananangan sa mga sarili nating kakayahan. Hindi dapat tayo nananangan sa mga sarili nating willpower. Na kailangan ko gawin to, kailangan ko maging maligaya kahit ganito ang sitwasyon. Ang ginagawa mo, binabrainwash mo lang ang sarili mo. And you will never be able to accomplish it kasi nakatingin tayo sa mga sarili natin kakayahan. Binipilit lang natin yung sarili natin. Parang niloloko natin yung sarili natin. Kaya may mga times na mahirap magsilbi, mahirap gumawa para sa Panginoon kasi ginagawa natin, nananangan tayo sa mga kakayahan natin. Kaya most of the time, yung mga ministries, nag-burnout, nagpapagod. Bakit?
Hindi sila nananakad sa kapangyarihan ng Panginoon. So finding joy in Jesus Christ, finding joy in God, hindi nakadepende sa mga mumura nating katawan, sa mga nasisira nating katawan, sa mga imperfect bodies natin, sa imperfect heart natin, sa imperfect mind natin. Pagkos, nakadepende sa Diyos na walang imposible. So every time you want to see the joy in God, every time you want to be satisfied sa Panginoong Jesus, ang lalapitan mo, hindi yung sarili mo, hindi yung mga natututunan mo, bagkos yung Diyos mismo. Dahil sa Kanya, walang imposible. Being satisfied in Jesus alone is not a human feat. Hindi yan accomplishment ng tao. Hindi rin natin pwede ipagmalaki. Not dependent on our will, but made possible by God. Imposible na sumunod sa Panginoong Hesus. Imposible ang isang tao na makasunod sa Panginoong Hesus kung hindi gagawing posible ng Diyos. Aminin natin yan. It is very impossible to find joy in God kung mga sarili natin kakayahan yung titignan natin. It's very impossible. Pero kung titingin tayo sa pangyarihan ng Diyos, we would definitely be able to find joy. And most of the time, dito, nagkakalabo-labo na yung mga Kristiyano. Nakikita nila yung possibility na pagsunod, yung possibility na makita yung ligaya sa Panginoong Jesus. Nakikita nila na Kristiyano ako, pero ang inclination ko, itong mga bagay pa rin na to. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng pagkawatak-watak kahit sa mismong Christian Church. They are forgetting na dapat naka-lean tayo, naka-dependent tayo sa Diyos, hindi sa mga kakayahan natin. Salvation, bago ka maligtas, naligtas ka na, and yung future Christian life mo, lahat ng yan ay dependent sa Panginoon. Umpisa, yung present, and yung future, all of those things are dependent sa Panginoon. Pero yun nga, yung impossibility na pagsunod, yung pag-follow kay Jesus Christ, ay nag-uugat ng mga iba't ibang doktrina na iniisip na since imposible naman na makasunod sa Panginoong Jesus, imposible naman na ang tao ay makasunod, maka-obey. Therefore, di na natin kailangan sumunod. Di na natin kailangan mag-follow kay Jesus Christ. Jesus Christ can be our Savior but not our Lord. Alam ko, most of the time, may mga times na naririnig natin yan. Nangyayari ngayon sa mundo natin. Kahit yung mga kapwa Kristiyano natin is forgetting a simple fact na kapag imposible sa tao, nakalimutan nila na posible sa Diyos. Ang nangyayari, nananangan sila sa sarili nila, nagde-deviate sila sa tinuturo ng Biblia, tinatanggal nila yung mga bagay na tinuturo ng Biblia, such as following Jesus Christ. Ang nangyayari, na-isolate sila sa pangyarihan ng Diyos. Unti-unti, nagde-deviate yung mga paningin nila. Unti-unti, nananangan sila sa mga sarili nilang kakayahan, sa sarili nilang knowledge. Unti-unti, nawawala sila sa circle ng Panginoon. Maniniwala sila sa mga prinsipyo na hindi naman ni-encourage ng Biblia. Unti-unti, gagamitin nila yung nalalaman nila sa Bible para isettle yung dispute na nararamdaman nila na actually knowing what is true. May mga times na kahit tayo ginagamit natin yung mga tutunan natin para isettle yung dispute sa mga sarili-sarili natin puso, sa mga sarili-sarili natin isip. Sinasabi natin, naiintindihan naman tayo ng Panginoon. Kapag humingi naman ako ng tawad sa Kanya, siya ay kabad-badan na papatawarin tayo. Diba? Mga ganyan, ginagamit natin unti-unti
nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay hindi isang sistema. Ano ba yung system? Ano ba? System, karma. Kapag gumawa ka ng mabuti, ang babalik sa iyo, mabuti. Kapag gumawa ka ng masama, bad karma, yung babalik sa iyo. Yun yung sistema. Yun yung system ng karma. Unti-unti, nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay personal. Unti-unti, ginagawa natin systematic ang Diyos natin na magkakakilala natin sa Diyos. Gagawa tayo ng kasalanan, okay lang. Papatawad naman niya ako. 1 John 1:9. Although that is true, pero yung sinasabi ko, yung ginagawa natin, yung treatment natin sa isang personal na Diyos, ay unti-unti ginagawa natin sistema. We will never find joy kung gano'n yung treatment natin sa Panginoon. Gagawa tayo ng mga bagay na makamundo, sabihin natin, naiintindihan naman tayo ng Diyos. Definitely, maiintindihan tayo ng Diyos. Pero yung treatment na ginagawa ko sa Diyos, sa isang personal na Diyos, personal Lord and Savior, ginagawa kong isang sistema na parang robot. You will never be able to love a robot. Kaya di ba magmahal ng robot? Pero, kung naiintindihan natin yung pagiging personal ng Diyos sa atin, yung mercy niya, yung biyaya niya, yung pagpapatawad niya na walang hanggan, hindi natin siya tinitreat as systematic pagkos personal para sa iyo, I think you will be able to love more fluently. That simple fact could help us na mas mapalapit sa Panginoon. Hindi maging isolated, bagkos mas mapalapit sa ating Panginoon. And ultimately, ito simple naman to, wala namang kailangan na malalim na doktrina. Isipin nyo lang, if you are drawn to something, nahihila ka sa source ng joy, definitely, you will follow that source tama. Kung meron kang naamoy na mabang mo, parang amoy sinigang na hipon sa labas, dahil naiinganyo ka, nagkikrave ka sa amoy, for sure, lalakaran mo, susundan mo yung source ng joy, tama ba? Wala ba akong nakita na nagkikrave sa Burger King, tapos pumunta ng Chowking? Walang ganun. Kung ang hinahanap mo ay Burger King, definitely matatagpuan ka sa Burger King. Ganon din sa Panginoon. If you are being drawn sa source ng joy, which is Jesus Christ, you will definitely follow Jesus Christ. It is not a requirement, but because a result ng paghila. Hindi siya nire-require na kailangan mo sumunod sa Panginoong Hesus. Bagkos, epekto yan, mga kapatid. It's almost impossible na mangyari na nag-drone ka sa majesty ng Panginoong Hesus, and yet, you decided not to follow Him. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi ka talaga nag-drone, hindi ka talaga nai-incline sa Panginoong Hesus kapag gano'n ang nangyayari. Your actions will ultimately reveal whatever truly makes you happy and satisfied. Yung lalakaran mo, yung pinupuntahan mo, ang magre-reveal kung ano ba yung sinusundan mo, kung ano ba yung inclination ng puso natin. So it's very simple, hindi natin nga kailangan na matitindok dito, logic lang. If we are drawn to Christ, makikita natin yung mga sarili natin na sumusunod sa Kanya, kung nasaan man siya. If we are the sheep of Jesus Christ, and Jesus Christ is our shepherd, we will listen to His voice. Ganun lang po kasimple ang buhay Kristiyano. It's all about ano ba yung ihila sa atin? Ano ba yung improve sa atin? Ano ba
yung inclination ng mga puso natin. People who are satisfied in Jesus will definitely follow Jesus. Ang simple. Ewan ko bakit pa sinasabi ito kasi wala naman ako kailangan explain dito. Pero ganun kasimple. Kung satisfied ka sa Panginoong Jesus, definitely, you will find yourself almost automatic na sumusunod sa nagbibigay sa iyo ng satisfaction. Makikita mo yung sarili mo surrounded by the things na nagbibigay sa iyo ng satisfaction. Kung ano man yun, you should be able to evaluate kung yung mga bagay na yun. Ano ba nagbibigay sa iyo ng satisfaction? And if Jesus Christ ang ating satisfaction, makikita natin yung mga sarili natin. Following, surrounded by heavenly things, by the heavenly kingdom, by heavenly people. Another way, another impossibility na makikita natin sa Bible ay yung kay Apostol Pablo, Philippians 4:11-13, ito, famous verse nito. Another impossibility, kung kanina, imposible na yung tao makapunta sa kaharian, mas posible pa daw yung kamelyo na makapasok sa butas ng karayon. It is impossible with man, but with God, all things are possible. Another possibility is Philippians 4:11-13. Now that I am speaking of being in need, for I have learned, but in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me, through Jesus Christ who strengthens me. When it is impossible to be happy, it is impossible to be glad, it is impossible to see joy in God, joy in Christ, we should remember yung verse na to. You can do all things. Kung ang sitwasyon natin ay nagdidikta na napaka-imposible mo maging masaya, napaka-imposible na makita mo yung kaligayahan sa Panginoon, always remember, yung impossibility na yon ay hindi na impossibility kung kasama natin ang Panginoon na nagpapalakas sa atin. Sa Apostol Pablo, napakadami ng hirap na dinanas, shipwreck, latigo, persecution. It's impossible to be happy sa mga ganung sitwasyon. Ewan ko kung nakakain ba sa oras. Apostol Pablo, malamang sa malamang, hindi rin masarap ang kinakain niya kung kumakain man siya. Napakahirap, imposible, maging masaya. May sakit siya. Wala sigurong reason para maging masaya siya kung isipin natin, kung titignan natin yung circumstances yung dinadanas ni Apostol Pablo. Pero sinasabi niya, he can do all things. He can still be happy when it is impossible to be happy. He can still be glad sa ginagawa niya when it is impossible to be glad because hindi ulit sa sariling kakayahan, bagkos sa Panginoon na meron siya. Sa Panginoon na nagpapalakas sa kanya. With man, it is impossible, but with God, all things are possible. When it is impossible to follow Jesus Christ, when it is impossible to find joy in Jesus Christ, always remember that you can do all things because you have the God that will strengthen you, that will enable you sa mga bagay na imposible. Natuto si Apostol Pablo, ito yung sikreto niya sa buhay, kung paano maging kontento sa buhay. Alam niyo po, ang satisfaction, yung hindi maging kontento sa buhay, is very destructive at nakakahawa. Kapag hindi ka marunong makontento, marami yung
tinuturo sa'yo, marami ang nire-reveal sa'yo, pero una sa lahat, dapat natin maunawaan yung unsatisfaction, yung hindi ka kontento sa mga bagay-bagay, is very destructive, nakasira, at nakakahawa sa ibang tao. Unsatisfied ka sa kinakain mo, hindi ka nasarapan, magreklamo ka. Sa init ng panahon, sa lugar na pupuntahan mo, ang pangit. Unti-unti, makikita mo sa sarili mo na nagre-reklamo sa lahat ng bagay. At kapag nandito ka sa church, definitely magiging critical ka rin. Makikita mo, marami kang pwede i-reklamo. Ito naman, napakatamad naman ng mga tao dito. Kapag may ginagawa din, kahit naman may ginagawa yan, wala rin namang resulta. Nakita niyo yung pagreklamo, ang dahilan niya is unsatisfaction. Ba't ka magre-reklamo kung satisfied ka, di ba? Pero kung hindi ka satisfied, kung hindi ka kontento sa mga nakikita mo, makikita mo ang sarili mo na nagre-reklamo most of the time. At definitely, sinasabi ko, destructive siya. Siyempre, kung makita natin sa simbahan, ang simbahan puno-puno ng mga tao na nagre-reklamo, wala sigurong simbahan na magtatagal kapag gano'n. Sa pamilya, na ang nanay at tatay puro reklamo, ang mga anak nagreklamuhan, definitely, kung uso dito ang divorce, marami na ng-divorce kung puro reklamo. Diba? It's very destructive yung unsatisfaction. Kapag hindi ka na-satisfied, pwede yan sumira kahit na pinakamatibay na relasyon. At higit sa lahat, nakakahawa yan. Kapag nakikita ng iba na nagreklamo, oo nga, tama. Makapagreklamo din. Madali kasing gayahin. Madaling makarelate. Because, in the first place, wala yung perfect dito. We could always find ways to be unsatisfied. Marami tayong pwedeng ireklamo. We're living in this faulty world. Definitely, sa itsura, sa lugar, sa panahon, marami kang pwedeng pulaan. Yun ang estado ng nature natin. Pero sinasabi sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Hindi mo kaya mag-rejoice always kung hindi ka satisfied, kung puro reklamo ka. Mapasin niya, pag meron kang nare-reklamo, halimbawa sa simpleng pagkain, kapag nagre-reklamo ka, mahirap maging masaya sa kinakain mo. Diba? Mahirap din magpasalamat kung hindi ka satisfied sa kinakain mo, sa suot mo, sa sakyan, etc. etc. Mahirap maging masaya kapag marami kang nare-reklamo. That's why it is very difficult to find joy in Christ kung hindi naman tayo satisfied in Him. Kung hindi tayo satisfied in the first place. Hindi natin magagawa itong 1 Thessalonians 5:16 to 18 kahit buong buhay natin, napakinggan na natin yan. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Actually, napakatalino ni Apostol Pablo na sinabi niya, give thanks in all circumstances. Hindi niya sinabing give thanks sa mga blessing, sa mga tinatanggap mo, pero sinabi niya, give thanks in all circumstances. Dahil may mga circumstances tayo sa buhay natin na wala tayong nare-receive. May mga times na mga circumstances sa buhay natin, instead na makareceive tayo, nawawalan pa tayo. Tinatanggal pa ng Panginoon, di ba? Kaya sinasabi niya, kahit ganoon, kahit anong sitwasyon natin, we should learn to give thanks. Because we are satisfied in God, in Jesus Christ alone. Sabi ko nga kanina, may nire-reveal yung unsatisfaction natin. Siguro, kung tingnan natin yung araw natin, gano'n tayo madalas na nagreklamo, gano'n tayo madalas na pumupula, it reveals something about us. Bakit tayo unsatisfied? Bakit ba tayo hindi satisfied? Bakit ba tayo hindi kontento? Unlike Apostle Paul, sinabi niya, kahit magutom, kahit abundance yung buhay, alam niya kung paano maging kontento. Bakit nga ba tayo unsatisfied? I think the answer to that is because we are looking at
imperfect things, faulty objects. Kakain tayo, hindi tayo satisfied sa pagkain na sa harap natin. Napakahirap magpasalamat kapag hindi masarap yung pagkain. Kasi yung tinitignan natin, syempre, faulty thing. Hindi masarap. Pero, if we are looking at the perfect and all-satisfying God, I think we could always find reason to give thanks. We could always find reason to rejoice always. So kung paano natin magagapi yung pagiging reklamador natin ng mga Kristiyano, huwag kang tumingin sa mga bagay na yan. Bagkos, tumingin tayo sa perfect nating Diyos, sa all-satisfying nating Diyos. And surely, makikita mo yung ligaya. You can always rejoice. You can always give thanks, mga kapatid. So at the end of the day, yung focus natin, yung perspective natin yung tinitignan dito. Saan ba tayo attracted? Saan ba tayo nadodraw? Nahihila ba yung mga puso natin na mag-focus sa Panginoon? O nakikita natin yung imperfections ng mundo na to? And yung actions na ginagawa natin will reveal kung ano ba yung estado natin sa mga buhay natin. Ito yung reality ng pagiging Kristiyano. It's very difficult to find joy, but it is possible with God. Magagawa natin maging kontento, magagawa natin maging masaya, because we have God that strengthens us. We have our Jesus Christ, na siya lang, sapat na. Inaawit natin palagi yan, di ba? Sapat na ang Panginoong Jesus natin. At unti-unti, makikita natin ang mga sarili natin na imbes na nagreklamo sa mga sitwasyon, sa mga circumstances, hindi na sa kinakain pa po sa trabaho, sa stress, sa family, kahit anong mga bagay yan, you can always find joy when being happy is impossible. Because we have a perfect, we are looking at the perfect glory ng ating Panginoon. And lastly, another tip, another way, para palagi tayo maging masaya, na tingin ko hindi na ma-maximize, hindi na explore ng mabuti. Isa sa mga bagay na makakatulong sa atin para manatiling maging masaya sa Panginoon, para palagi mahanap ang kaligayahan sa Panginoong Jesus, is the church itself. Hindi natin pinamaximize yung fellowship na meron tayo eh. Di ba natin alam na ang laki ng effect ng presence ng bawat isa in finding joy in Jesus Christ? We are the manifestation, sabi nga, tayo yung ambassador ng Panginoong Jesus dito. So looking at you, yan sa mga churchmate, is like looking at Jesus Christ na rin. So yung fellowship na tinatamasa natin could greatly help us in finding joy in Christ. Ito lang yung hindi natin masyado na ma-maximize, pero I believe kapag nasamantalahan natin ito, pag na-maximize natin, na-explore natin mabuti, yung epekto ng simbahan in finding joy, in helping one another, yung simbahan ng Alitay Bible Church will definitely transform into something glorifying, into something that God really wants. Tingnan itong Hebrews 10:24 and 25. Napakaganda ng verse na to. Let us consider how to stir up one another to love and good works. Lagi daw natin i-encourage, lagi natin isipin na stir up yung bawat isa to love and to do good works. Not neglecting to meet another, yan lagi daw, huwag natin kakalimutan ng fellowship, huwag natin kakalimutan na mag-meet as it the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Mga kapatid, ang simbahan po ay hindi isang lugar para mag-awitan, tapos makinig ka sa labas din.
Yung church po ay magagamit natin to find joy in God. It is a great asset ng bawat isa. Kung meron kang church na tumutulong sa'yo to love, mahirap magmahal mga kapatid. In fact, ulit-ulitin natin, imposibleng magmahal na katulad na sa Panginoong Hesus. Imposible sa tao. Pero with God, all things are possible. And with the church, they will remind you, they will always stir you up to love and to focus on doing what is righteous, what is glorifying. At yung mga simpleng bagian natin, yung simpleng get together natin, yung mga pag-meet natin, yung fellowship na mga yan, it accumulates, unti-unti, nade-develop, at unti-unti makikita natin yung relasyon na nakaluwalhati sa Panginoon. Kung ma-maximize natin ito, unti-unti natin iintindihin yung silbi ng simbahan, I'm very, very sure na makikita natin yung kaligayahan na nagmumula sa Panginoon. Kasi ang samahan na ito, ay pagtitipon-tipon na ito, ay mga tao na sabik sa Panginoong Hesus. Nagdodraw sa Panginoong Hesus. Isa lang naman ang reason kung bakit tayo nandito, di ba? We are drawn to Jesus Christ. Ang reason kaya ako pumunta dito, because you are drawn to Jesus Christ. Hindi kahit sa anong mga bagay. Hindi kasi mainit sa bahay, dito may aircon. Isa lang yung palalang reason kung bakit tayo nagtitipon-tipon palagi. We are drawn to Jesus Christ. Kapag nangihina, yung isa, yung ka-churchmate natin will draw you to Jesus Christ. Kapag may napapalayo, yung ka-churchmate mo will draw you again and again towards Jesus Christ. Kapag wala tayo sa Panginoong Hesus, we are nothing. He is the true vine at dapat lagi tayo naka-attach sa true vine. At yung simbahan will always remind us to attach yourself, to be inclined, to be drawn to Jesus Christ. So mga kapatid, sa mga oras na to, kung may mga instances, mga circumstances na nahihirapan tayo makita yung ligaya, nahihirapan tayo na sumunod sa Panginoong Hesus, nakikita natin yung sarili natin na nahihirapan maging masaya sa pagsisilbi. Dapat natin tandaan na normal yan. At imposible naman talaga kung ang sarili natin kakayahan, titignan natin, mahirap maging masaya. Imposible maging masaya sa Panginoon. But by God, all things are possible. Through Jesus Christ, He will strengthen us. At yung simbahan will speak very loudly kung gaano katotoo yung ligaya na nagmumula sa Panginoon. Yung simbahan will reflect the joy na nagmumula sa ating Panginoon Hesus. So, huwag natin kakalimutan yung katotohanan. Let us pray. Panginoong Hesus, kami pinagpupuri at papasalamat sa kabutihan mo. Ikaw nga ang Diyos na mapagmahal, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang nagpapatibay sa bawat isa. Ikaw ang source ng joy namin at patuloy mo ipaalala sa amin, sa mga puso namin na mag-focus sa iyo. Makita namin ang perfection mo, makita namin yung glory mo. Nang sa gayo, hindi kami makapag-focus sa mga imperfect things ng mundo. We have experienced your goodness, we have tasted your glory, and we find it very satisfying. Kaya hindi na kami maghahanap ng iba pa, Panginoon. Nawa makita mo kami sumusunod sa iyo. Nawa makita mo mga buhay namin ay lumalakad at tungo sa iyo dahil ikaw lamang ang Diyos na pwede mag-satisfy sa bawat isa. Makita mo ang simbahan na ito na masaya na nandilingkod sa iyo.
masaya, nagbabahagi ng katotohanan na pinapangaral ng Biblia. Because this is our reason for living. To be happy and glorifying your name. Tuloy namin dalangin ng Monte Bible Church, kayo po yung patuloy na magpatibay, kayo yung maging bigkis ng mga samahan na nandito ngayon. Makita na ikaw yung nangunguna sa bahay ito. Ikaw ang mahatak sa mga puso namin to love you. At ingatan mo po yung mga puso namin na ma-attract sa ibang bagay. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat sa mga atensyon namin. Nawa makita mo ang mga trabaho namin, mga businesses namin, mga tinatangkilig namin sa mga pinagkakabalahan namin. Makita mo to, nakakaluwalhati sa iyo. Bigyan mo kami ng kakayahan na makita yung ligaya sa mga bagay na nagkakaloob sa amin. Ikaw, Panginoon, ang maitaas sa mga buhay namin. Maging mabuting ehemplo ng bawat isa. Maging mabisang testimony na ang Diyos namin ang nagbibigay sa amin ng katulian. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ng Panginoon.